May ano? May tunog. No. Meron, no? Meron nag... Walang mic? Walang mic? Mic? Meron? Ron? May echo ba? Ha? Okay. Din. Pero yung iba, mayroong mga paprito-prito. So, press 1 sa mga walang prito-prito. Ako wala akong naririnig eh. Diba merong mga wala, tas iba naman may prito-prito. Wala akong naririnig. Problema nyo na yan. Huwag yun ako idamay, nagla-live lang ako, nakikinood na nga kayo, nagre-reklamo pa kayo sa naririnig nyo. Ano? Hello guys, so what's up? Anong pag-uusapan? May chismis ba kayong dala dyan? Ako wala eh. Anong pag-uusapan natin? Mga bro. Chismis nga eh, pinapakanta nyo naman ako eh. Kaya ba natin ipa 300,000 to? Anong ganap kagabi? Wala lang, pumunta lang kami sa pre-lunch ng bagong fun room. Eh, masaya. Goods, maraming neon. And, ano kasi doon, before ka pumasok, pag kumuha ka ng ticket mo, may ibibigay silang light stick sa'yo, yung neon stick na nilalagay dito. Yellow for single, green for ready to mingle, red for taken. Naka-red kami ni Lovey. Sana lahat ng bar ganun, no? Sana lahat ng bar may ganun. Para, para hindi ka pwedeng lumapit pag naka-red ang kamay. No? Oo, para aware. Kasi kapag pumupunta kami sa bar, talagang, tinitignan si Lovey. Kasi ang ganda naman talaga niya, ang galing pa niyang pumorma. Talagang mapapatingin ka talagang ganun. Tapos, ako alam ko pag may tumitingin titingnan kong masamang ganun. Tapos, hindi lang yun, hindi ko lang sila basta titignan. Hahawakan ko sila sa bewang, tapos kikis ko siya. Tapos, pag gagawin ko yun habang nakatingin sila, tapos mapapalayo sila ng tingin, mapapaganon, no? Ha! Kala nyo? Yun. Mga lalaki ang tumitingin. Paano ba yan mga bro? Mas pogi ako sa inyo. Basta pag ganun talaga, si Lovey talaga yung titignan kasi ang ganda kasi talaga niya. Tas, ang ganda pa niyang manamit, diba? Ganun ako agad. Hinggit sila. Tapos, ikaw pala yung gusto, no? Hindi naman ako daling. Para hindi ko makita kung sinong tinitignan, no? Nang-iinggit ako eh. Pero dapat maganda yung may mga ganun sa bar na naka-red. So, ano na pag-uusapan ngayon ng mga chismis? Ha? Chismis. Bilis mamula ng ilong. Tap ganun. Kamatis agad. Buisit. Ranger nose. Ano na pag-uusapan? Magbigay kayo ng topic. Kailan live selling? Bukas. Malapit na birthday ni Rio. Oo. Galit ka ba? Hindi. Pag nakita ko kayo ni Gil sa BGC, hindi ako lumapit. Gusto privacy pa rin kayo.
Thank you, pero pwede ka pa rin lumapit. Kailan manganganak si Trixie? Sa first week ng October. Kamusta ganap niyo kagabi? Okay lang. Saan na mga admins mo? Nandiyan pa rin pero busy. May kanya-kanya na ding buhay at pinagkakaabalahan. Anong freebies ng potion? Photocard sticker. Anong mapapayo mo sa mga ex na gustong makipagbalikan? Ulul. Angge, kilala ka ng jowa ko. Sige po. Okay lang ba magselos kahit wala kang karapatan? Kung nagsiselos ka, nasa iyo naman yan eh. Pakiramdam mo yan eh. Valid naman yan eh. Pero syempre, ang valid ang pakiramdam mo. Pero syempre dapat okay yung reaction mo. Kung nasaktan ka, walang ano yun, walang label yung sakit mo. Pero depende yan sa reaction mo. Baka nasaktan ka kasi umasa ka, tapos kumakasta ka para kang jowa, ganun. Kaya mafe-freak out yung ano mo nun, kalandian mo nun. Teka lang, baliw pala to, ganun. Ano advice mo sa gustong mag-out pero takot? Huwag kayong mag-out kung takot pa kayo. It means hindi pa kayo sigurado sa gagawin nyo. Hintayin nyo na lang yung panahon ng magsasabi na, this is the time. And tandaan nyo, ang pag-out ay hindi yan announcement. Pag nag-out ka, it means magpapakatotoo ka sa sarili mo. Thank you, Chillax. Whether gusto ng mga tao or hindi, yung pag-out is tanggap mo yung sarili mo. Like, willing ka nang maging totoo sa sarili mo. Kakayanin mo nang lumabas ng ikaw. Pero hindi yan announcement. Like, guys, mayroon po akong announcement sa inyo. Hindi po yung ganun. It's not an announcement. Tandaan nyo yan. Pag open, oo, pwede yan. Open mo sa mga kaibigan mo. Ano, bading ako, ganun. Okay lang yun, pero hindi siya something really like parang grabbing announcement. It's not like that. Hindi yun para yun, yung parang hala, mag-out ako. Tapos o-open mo yung TikTok mo or camera mo. Guys, mayroon po akong sasabihin sa inyo. Bading po ako, gano'n. Hindi yung gano'n, guys. Mag-out kayo pag komportable kayo. Di dahil uso. Sim, di ko alam yung mga iba ngayon sumasabay sa mga sa mga part ng LGBT kahit hindi naman talaga sila part. Madami dyan for the views. Oo, ang daming gano'n. Sobra. Yung iba, ma-ship lang ng konti. Wala na. Mahirap ang mag-out, hindi yan basta-basta kasi talaga nakakatakot yan, lalo na what if nag-out ka pero hindi ka naman pala talaga ganun. What if, diba, yung para ganun, go with the flow lang kayo, pag ready kayo, pag ready na kayo doon, wala naman pa kayong sasabihin ng iba na, uy, wala, pating siya, pero bisexual siya, parang siya mabubuntis. Wala, hayaan nyo sila, mag-out kayo para sa sarili nyo. Hindi para sa iba. Yung iba gagawin content. Diyos ko, totoo yan pag pag na-hype ng comment section. Like, limbawa, straight. Nag-content ng kahit lang, thirst trap lang. Tapos, biglang may mga nagko-comment ng mga babae na parang, hala, ang paganda naman, hala, nakakabakla ka. Tapos, ayun. Bigla magiging bading na siya sa next content niya. May mga ganong tao eh. 'Di ba? May mga ganong tao, nakakagulat. Tapos yung iba, ano yun, parang didikit-dikit sa bading, ganon. Tapos magpapaka-sweet-sweet.
Paano kung hindi nila tanggap? Ay, wala na silang pake doon. Buhay mo yan. Bakit mo hahayaang magdesisyon ng mga ibang tao sa buhay mo? Bakit sila ba yung magsasuffer? Sila ba yung bubuhay sa sarili mo? Ganun. Hindi naman, di ba? Yung mga iba, nagko-content ng mga about sa LGBT. Pag tinanong mo, one way or two way, hindi nila alam kung anong ibig sabihin nun. Mga iba, yes, I'm part of LGBT. Pag tinanong mo anong pronouns, hindi niya alam ano yung ibig sabihin ng pronouns. May mga ganun eh. Pero hindi ba may advantage din kasi mas more inclusive na ngayon yung mga tao? Yes, may advantage siya kasi ganun na dito ngayon. Pero ang problema kasi ginagamit na lang yung LGBT just for clout, just for views, 'di ba? Ako may alam akong basta pero may akong alam na palabas na puro yung mga pinapasok eh. Kasi alam nilang malakas eh. Let's be honest, yung mga ganun nila, pati puso nila niloloko or pinaglalaruan nila. May ma-hype lang kasi, ma-hype lang ng konti. Yan, ganun na agad, na mapupush sila para lang, alam mo yun, para lang magkaroon, para lang makilala sila. Ang kinatatayuan nating mundo ngayon at henerasyon ngayon is parang hindi na nagpapakatotoo ang mga tao. Parang ginagawa na lang nila ang lahat para mapansin sila, pero ang pagpapakatotoo sa sarili ay wala na. Yung mga iba, homophobic, pero sige, dahil may pera naman sa ganyan, sige, ipasok pa yan. May ganun eh, mga homophobic eh. Pinakayo ako talaga mga homophobic, pero ginagamit ang LGBT. Basta may kilala ka akong ganun. Guys, in general, true, in general yan. Ano ba kayo? Pero kung matatamaan, syempre, kayo naman yan eh. Naalala ko dati. Ano ba yun? Basta nagla-live ako. May sinabi akong, statement doon about sa mga, alam mo yun, yung pulube. Alam ko yung sinabi ko doon is, yung mga nagwa-wipe ng windshield mo sa kotse sa mga EDSA kahit ayaw mo. Yung sinabi ko doon is, ano yun? Wala kang choice. Hindi ka makasay no. Wala kang magagawa. Aba, may biglang nag-message. Change topic na baka ma-issue. Bakit may issue? Bakit gagawa ng issue ang sinasabi kong statement or opinion pang kalahatan? It's not my problem kung gagawa ng issue. Ganito lang yan ang sinasabi ko. Parang ganito lang yung sample. Si Nech Itay, chismosa. May chismosa sa buhay niyo, may ipapangalan kayo, di ba? Si Nech Itay, manloloko. Alam niyo na, meron kayong ganun. Meron kayong mga kilalang ganun. That's why it's in general. Ang magbigay ng pangalan na chismosa, sige, comment nyo. Pangalan na ng kilala nyong chismosa. Oh, mama, o di ba? Mayroon silang kanya-kanyang meron silang kanya-kanyang pangalan na meron sa ulo. General. Relate ang mga tao kasi meron din ganun sa buhay nila. Ano masasabi mo sa mga tao ayaw sa'yo tapos updated lahat sa gawain mo? Mga fans pa rin yung mga yun. Low-key fans. Lahat din naman tayo siguro nakaranas ng ganun. Merong may ayaw sa atin, pero alam yung mga ginagawa natin. Yung iba meron pa silang mga GC ng grupo nila, tapos biglang isisend yung, tingnan niyo yung story, ganun. May ganun naman tayo lahat sa buhay natin. And hayaan nyo lang sila kasi, ayun, sikat ka man or hindi, may nakasubaybay sa'yo. Interesado sila sa'yo, te. Kasi may something sa'yo na parang, interesado ako, pero hate ko siya. Kasi inggit ako. Ganun yung mga utak nila. May ganun siya. Hate ko siya. May ganun no? Pansin ko din na yung mga maraming haters, sila din yung talagang naging successful. Like, example, Rosmar. Ang daming haters ni Rosmar, pero tignan nyo yung mayaman talaga siya.
hindi natin maitatanggi na mayaman talaga siya at ang dami talaga niyang pera. 'Di ba? Kahit yung mga iba na haters talaga niya, wala mayaman talaga siya eh. Wala na siyang magagawa dun eh. Sila Mami Oni, 'di ba? Daming haters, pero patok pa rin ang mga videos niya. Ang daming sinasabi ng tao, pero pinapanood pa rin. Parang ganun. Parang nagiging dahilan din yung mga basher para maging sikat yung mga taong ayaw nila kuno. Na ano kayo eh, na parang, nakakainis! Pero papanoorin. Ganun. Kaya hindi kayo sa akin eh. Pero, merong mga, ano naman, maraming haters na tuluyan ng parang, tuluyan ng, wala na, hindi masawala na, parang, nagsawa na din ang mga haters. Like, hindi na sila umangat kasi dahil minsan, grabe na yung ginawa. Like, oo, Rendon, sino pa ba? Kasi minsan nagiging too much na din kasi to the point na kahit yung mga basher aayaw, lumaki na din ulo. Like, oo, yung kay Rendon, 'di ba? Ang gusto niya maging motivation, motivational ganun. Pero kasi yung mga words niya is hindi na pang ganun, nagiging bully na. 'Di ba? Pero alam niyo ba, ako, sa past ko, sobrang dami kong kalokohang ginawa. Dami ko ding pinaasang tao. Mga iniwan din sa ere. Mga napaasa, ganun. Mga bigla ko na lang ginost na tao. Kasi hindi pa ako prepared sa ganun. Hindi pa ako okay sa sarili ko. And I'm being honest na sobrang red flag ko talaga before. Mas malala ang red flag ko before kasi para sa akin, parang, hindi ko alam ano yung seryoso sa hindi. Kaya talagang, alam mo yun, aminado naman talaga ako na sobrang pangit talaga ng ugali ko. Pero, nakarma naman na ako. Bumalik naman sa akin. Lahat ng mga nagawa kong mali is parang nabalik sa akin, nabayaran ko, naging lesson sa akin yun. Nag-matured ako sa pagkakamali ko. And, ayun. Ngayon, alam ko na yung seryoso sa hindi. And that's really important, 'di ba? At least natututo ka. Kaya, ayun. Hindi ko pa nababayaran yung akin. Pero totoo yan, lahat ng ginawa mong mali, lahat ng ginawa, mababalik sa'yo yan. Kasi kahit sa akin nangyayari talaga yan, nakakarma talaga ako sa mga ginagawa ko. And yung consequences talaga, alam ko yan. Kaya ayoko nang mangyari ulit yung mga masasamang karma sa akin na bumabalik, mga consequences. Yun, napagbabayaran yan. Kaya nasa iyo na lang yan kung uulitin mo ulit. Kung uulit ka ulit ng pagkakamali, babalik na naman ulit sa'yo yan. Kasi sobrang naive talaga ako dati na hindi ko talaga alam. Sobrang ignorante ako sa mga bagay. Hindi ko hindi ko naiisip yung mga ibang tao, yung feelings nila, ganun, and naging selfish din akong anak, ganun, syempre, naman talaga tayo eh. Tanggapin na lang natin na sa buhay natin, naging immature, naging gago, naging stupid, naging red flag tayo, and dapat maging lesson na lang din yun na hindi mo na uulitin and you will be better for yourself. And tandaan mo, kung gusto mo maging better, be better for yourself, not for anybody else. Kasi hindi ka magiging better para sa iba kung hindi mo muna aayusin ang sarili mo. Kasi kapag damage ka pang tao, tas nagmahal ka, magsasuffer yung partner mo. Diba? Ako yung taong
Siguro yung naging mali din sa akin before is yung pagiging people pleaser ko na minsan ayoko talaga magsabi ng totoo kasi ikasasakit ng tao, ganun. Minsan ayokong magsabi, ayokong sabihin kasi ayokong ma-offend sila, ayokong masaktan sila, ayokong isipin nila masama ako. So, ang nangyayari, darating yung hindi ko sasabihin, malalaman nila, yun na, parang nagiging masamang tao ako sa ganun. Pero, ayun na yung ayoko na maging people pleaser. Pag mabaho ininga mo, sasabihin ko ang baho ng hininga mo. Kapag amoy putok ka, sasabihin ko amoy putok ka. Kasi minsan ayoko talaga maka-offend ng tao. Okay? Diba? Makakasakit ka ng damdamin eh. Pero yun, people pleaser. Hindi siya good talaga, hindi siya good. Hindi siya good para sa akin kasi talaga parang instead na pinoprotektahan mo yung yung ibang tao, ikaw magiging masama sa huli kasi nagsinungaling ka kasi nagtago ka ng dapat aaminin mo, parang ganun. Hindi siya maganda. Ayoko na talaga yung pakiramdam ng people pleaser. Pero lahat talaga ng mali ko, nakarma ako. And I know some of you are alam din yung ganun. But alam mo yun, hindi naman kasi too late magbago. Kahit anytime pwede kang magbago. Pwede kang mag-decide na magbabago na ako kasi naniniwala talaga naman talaga ako at totoo naman na people change. Okay? People change talaga. So, kung kilala mo ako 6 months ago, kung kilala mo ako 3 months ago, hindi na ako yun. Parang ganun. Parang ganun ang buhay ko ngayon eh. Kung supporters kita 6 months ago, 10 months ago, 1 year ago, hindi na ako yung kilala mo. Ganun. Meron pa naman ako ugali dati, pero hindi na ako yung tulad ng nakilala mo. Kasi alam mo niyo, nakaka-receive din ako ng mga message na sinasabi nila. Namimiss nila yung angge na approachable sa mga ibang tao, yung talagang nakakausap ng lahat, ganun. Pero kasi that was the time na sobrang malaki yung tiwala ko sa mga ibang tao na hinahayaan kong gamit-gamitin nila ako, ganun. Pero hindi na ako yun kasi natuto na ako. Kaya magbabago talaga ako. And ayun. And marami din kasi ako natutunan. Kaya nagbabago ang utak ko, nagbabago ang pananaw ko. Dahil din sa mga experience ko. Mas gusto ko kasing magpakatotoo, aminin yung mali ko. Oo, mali naman talaga ako. Bakit ko pa i-deny yun? Kesa yung mali ka na nga, ayaw mo pang aminin, gusto mo malinis ka pa rin. Yung parang ganun, never kang magiging malinis sa mata ng tao kung kahit sila alam yung mali mo, pero hindi mo inaamin yung mali mo, diba? Alam ng mga tao pag mali ka eh, pero minsan kasi, hindi. Ako ganun eh, diba? Kaya kung may mga ganun kayo ugali, alisin nyo yan. Walang masama kung umamin kayo sa mali. Kung masama kang tao, aminin mo, diba? Masama akong tao, at least, pag may ginawa kang masama, masama talagang tao yan, ganun. Kesa naman yun, hala, ganun pala yung ugali niya. Hala, may satanas pala siya, yung ganun, diba? Mas okay na yung, maging talaga yan, hindi naman perfect yan. Hala, akala ko pa naman, para siyang akala ko pa naman ang hilang-hil siya, ganun. Tapos biglang nagugulat kayo, diba? Kaya ulit-ulit ko sinabi sa inyo, hindi ako green flag. Hindi porket may nakita kayong green flag sa akin is ganun na akong tao. Hindi niyo ako kilala. Tarantado din talaga ako. Pero, ang ugali ko, bumabase sa ugali ng nakakasama ko. Siyempre, pag ginago niyo ako, gagaguhin ko kayo, diba? Pag minura mo ako, siyempre magagalit din talaga ako. Ganun na ako ngayon eh. Ganun na ako. Imamatch ko yung energy mo. Kasi pagod na akong lagi na lang mabait. Ganun. Nakakainis eh. Minsan ayoko na lang din maging mabait eh. Nakakainis eh. Ang bait-bait mo, gagalitin ka nila. Pag nagalit ka, hala, kasalanan mo. Hala, ganyan pala ugali niya. Kaya ayun, sana matuto din kayo sa akin na umamin kayo ng pagkakamali nyo kung meron man. Kasi grabe talaga yung karma na babalik sa inyo. Ako talagang may tiwala talaga ako sa karma. Pag may ginawa akong mali, may balik sa akin to. Meron at meron yan. Walang malinis sa mundo, walang malinis na tao.
Si Lord lang ang alam kong malinis. Gaya sasabihin pala ang totoong kulay mo. Totoo, nilabas mo ang totoong kulay ko, tapos magrereklamo ka na ganyan pala ang kulay ko. Grabe. Pero if you do something good, good karma naman ang pupunta sa'yo. Sasabihin nagbago na, lumaki ulo, ganun. May mga iba naman kasi na sobrang halata talaga na naglumaki ulo, ganun. Malalaman nyo naman yun eh. Malalaman nyo naman yun pag malaki ulo ng isang tao. Pag nasubaybayan nyo, yun. Kayo mismo makakaalam nun. Kasi, ang malaking ulong tao, hindi nila mapapansin na lumalaki na ulo nila. Ang makakapansin nun is yung mga taong nakakasama or mga nakasubaybay sa kanila. Pero never malalaman ng lumaking ulo nung lumaki ang ulo niya. Mali nyo, lumaki na pala yung ulo ko para sa inyo pero hindi ko alam, di ba? Parang ganun lang yun eh. Thank you, Aiko. Thank you po. Thank you. Ba't kaya pabawas yun? Ewan. Ako kasi, halimbawa, ako naman, dati kasi, nung bata-bata ako, kung sino-sino na lang pinagpa-follow ko, para i-follow back ako. Nagpa-follow ko ng mga Arabo, kung ano-ano ngayon. Tapos, pag nakita ko nag-notif, nag-post sila, tapos di ko kilala, yan, follow ko na ngayon. Pero ko ganun yung mga ginagawa ng iba eh. Wala, pinalo ko to dati, di ko nakilala to, tapos unfollow, ganun. Tsaka, ang tagal na ng ng Instagram ko. Yun talaga yung pinakauna kong Instagram. Alam nyo ba, ang unang pangalan nun is Angelica Official. Angelica Official kasi pine-prepare ko yung sarili ko na ito yung gagamitin ko pag sumikat ako para may official. Inalis ko yun. Kasi nawalan na ako ng pag-asa nung kasi hindi naman ako sisikat. Pinalitan ko na lang. Basta Angelica Official yun. Para lang just in case lang na sumikat ako. Ito yung official ko. Nakalagay official. Walang kapareho. Dati walang kapareho yun. Ngayon meron na siya. Meron na yung Angelica Official. Meron din ang unang sa sa Twitter, yung una kong username dun is Angelica Gigante Offie. Angelica Gigante Offie. Tapos yung basta nilagyan ko lahat ng official. Ewan ko ba't ginanon ko. Love advice. Love expert kasi ako eh. Eto, aminin nyo, pag gusto kayo ng isang tao, malalaman nyo na gusto kayo ng isang tao. Pero if hindi nila kayo gusto, magiging confused lang kayo. Ano yung sinabi kong yun? Alam nyo ba, mga baguhan ako sa pagla-livestream sa, hindi dito basta hindi din, sa Niknok. Para magka-views ako, kumakain ako ng dahon. Wala bang topic? Yung maayos na topic? Yung magandang topic? Alam nyo, may mga nakikita ko post about kay Liza Soberano. Diba, nagtatry siya sa Hollywood. Ngayon, ang bali-balita is nagtatry siya sa Korea. Nakikita ko yung comment section, sumasakit ulo ko. Mga kapwa Pilipino, sila mismo yung nagbe-bring down sa kapwa Pilipino, di ba? Parang, ang taktak naman sa bansang to. Bakit nila hinihila yung taong hinahanap pa yung sarili kung para saan talaga siya? As if mayroon silang ambag, as if successful sila sa buhay. Like, nagugulat ako sa comment section yung parang, kauri to, parang, kapwa Pilipino to, nakakagulat, seryoso. Na-feel bad ako kasi, nakikita ko din yung sarili ko kay Liza na, hinahanap ko yung para sa akin, yung pat ko, ganun. Pero, nagagalit yung mga Pilipino talaga na parang, yan kasi deserve, yung parang ganun, deserve. Tapos, kino-compare pa siya kay
Catherine Bernardo, parang ganon, parang, hala, magkaibang tao yan, parehong successful sa buhay yan, bakit kailangan i-compare, diba? Ano ako, parang naiinis ako na ganon. Imbis na, uy, proud Pinoy, may nakatuntong sa, ayan, Hollywood, galingan mo. So parang, oh, sige, try mo sa Korea kahit mahirap dyan. Try mo pa rin kung saan ka masaya. Kahit napakasimpleng ganun lang, diba? Pero sila talaga, grabe yung pagda-down nila. Tapos may nakikita pa akong comment na, wala kang laban sa mga Korea kasi mga Korean, magagaling yung mga yan. Wala ka dyan. Like, bro! Bakit kailangan mo sabihin yun, diba? Diba dapat ang sinusuportahan mo is yung Pilipino? Ida-down pa no? Sobrang toxic. Grabe, sobrang toxic. Puro ganun kasi sa feed ko, tapos nagbabasa talaga ako ng comment. Nakakasuka ang mga ugaling to. Pag ang isang Pilipino nakapasok sa Hollywood, wala, i-bring down natin yan. Ganyan dito i-bring down natin. Successful siya Ganun yung utak ng mga ibang Pinoy. Wala, successful siya, i-bring down natin. Ikaw naman, nag-manifest lang, naiyak na agad. Totoo, B. Grabe, diba? Manifesting magka-GL. Manifesting magka-GL kami ni Labi. Grabe. Pag may nakita kayong mga hates, hayaan nyo yung sinabi ko sa inyo last time, let them. Gawa ka mahal ng sample content na GL. Sige, try ko. Let them, putok-putok ang ugat nila sa utak. Guys, sundaan nyo, wag nang pag-aksayahan ng oras sa mga bashers kasi wala that's what they do. Pero ayan, manifesting, diba? Manifesting more brands, manifesting GL, manifesting movie, role, ganun. Music, manifesting, maging successful, maging stable, manifesting all the good things in life. Ganda ng kilay mo to, Reco. Pinanganak akong ganito, B. Paano ko marirecommend sa'yo ang jeans? Anak na maganda. B, hindi. Mukha akong tiyanak nung pinanganak ako. Yung pinanganak na maganda parang, yan, anak ni Marian Rivera. Talagang viral yun nung pag-post ng picture ng baby nila. Grabe, ang ganda-ganda niya, baby. Karamihan kasi ng may ayaw kay Lovey is because may gusto silang other people para sa akin, ganun. And yun kasi napapansin ko karamihan talaga ng basher ni Lovey, pwede kilala namin yan or hindi, meron silang ibang tao na gusto. And there's nothing they can do kasi mahal ko siya, mahal ko si Lovey. Masaya kami. At si Lovey lang ang pinakamaganda. Alam niyo si Lovey, siya yung siya yung hindi mo pwedeng sabihan na pangit or hindi gagandahan kasi mapapahiya ka. Todo, ayan, seryoso. Siya yung hindi mo masasabihan na ganun. Like, hindi mo kakayaning sabihin yun. Mahihiya ka sa sarili mo, te. Pag giyanan mo siya. Kaya, talaga hindi mo malalait. Hindi mo malalait ang pagmumukha niya. Hindi mo. Kaya pag tsaka yung mga basher pag halimbawa may mga issue, biglang may mga lumabas na basher. Yung yung sasabihin yung parang maganda ka nga pero ganon. Oo, maganda pero ganon sila lagi nandun pa rin yung maganda hindi pa ako na masyado nakakita ng pangit naman yung gano'n. Walang gano'n, wala ako nakikita talaga. Basta, parang
maganda nga, pangit naman yung ugali, ganun. May maganda. Di ba? Mahihiya ka kasi parang pag sinabihan mo na pangit, parang talagang grabe yung bash na makukuha mo, lalaitin ka talaga ng mga tao. Lagay ba, basher ka, sinabihan mo siyang, ang pangit naman niya eh. Tapos, maya-maya, ano na yan. Naka-edit na ako ng picture mo. Kasi kapag, parang pareho lang din kami ni Labi na pag gago kayo sa amin, mas gago kami sa inyo. Pag mabait kayo, grabe din yung bait na ibabalik namin sa inyo. Napakasimple lang yan. Kung gusto mong maging mabait ang tao sa'yo, maging maayos ka. Pero yung kay Labi, para siyang may superpowers eh. Alam niya pag plastic yung tao. Ako kasi minsan nadadala ako sa bait siya pero plastic pala. May mga ganun. Alam niya pag plastic ang tao. Alam niya pag may tinatagong galit sa'yo yung tao. Alam niya yan. Maganda. Maganda talaga si Lovey. Maganda. Alam ko yung iba, like, ay, kamukha niya si ganyan, kamukha niya si ganyan, kamukha niya si ganyan. Pero, she has a really unique beauty. May mga kanya-kanya naman tayong unique na beauty. Minsan nasasabihin tayo, kamukha mo si ganyan, kamukha mo si ganun-ganun. Pero, parang nag-iisa lang. Yung parang unique pa rin ang mukha mo. Diba? Unless may kambal ka na sobrang identical talaga kayo, diba? Yung mukha ni Gail, nag-iiba mukha pero unique. Oo, unique talaga yan. And super talaga. Super love na love ko talaga siya. Thank you, Doc Zayn! Grabe naman yan! Thank you! Thank you so much! And super bait ng family. Fireboy X Water Girl. Laro yun Nilalaro ko yun dati sa Y8 eh. Thank you, Doc Zane! Thank you. Pag gusto ko ng family to, magandang flex. Totoo yun, totoo. Ako sobrang ramdam ko yung care ng family niya kahit sa akin. Si Tito, sinasabi ko, nagbabiyahe ako. Sasabihin niya, ingat ka sa biyahe, ganun. Tapos si Mama, pag sakit si Lavi, kamusta na si Gil, ganun. Grabe no, ganyan talaga ang legal life. Yung hindi nyo kailangan sana all. Sarap sa feeling. Super! Thank you, Doc Zane! Nag-attendance ako mga boy. Yay! I'm officially done with my 2 hours OJT na this! Pero wala pang update sa OJT ko. Yay! Tapos na ako sa 2 hours ko! Konti na lang. Konti na lang. Congrats. Thank you! Thank you so much. Thank you. At least, di ba, natapos. Akala ko di na ako matatapos dito sa 2 hours na to kasi yay! Tapos na ako! Chat ko muna si ma'am. Ma'am, tapos na ako sa 2 hours. Baka naman.
How many hours din mo sa OJT? 300. Kala siguro ng mga basher at pagtalo siya sa lahat. Well, hindi. Pero ang mga basher kasi, nasasabi nila yung mga ganung bagay because triggered sila. Yan ang nagagawa ng pag hindi mo pinapansin ng basher. Kung ano-anong sasabihin nila. Kung ano-ano talaga sasabihin. Yan yung trigger nila pag hindi sila pinapansin. Talagang ano sila. Parang, hindi, sige. Ano, sabihin ko na to. Baka para mapansin ako, ganun. Sabihin ko na to, ito na lang, ganun. Nanginginig na yung mga yan sa galit, sa inis. So, yun. Diba? Kanina din, pakonti-konti lang. Tapos, dumating kung sa point na kung ano-ano na yung sinasabi. Yun, na-trigger sila sa ganun. Kaya wag niyong pansinin ever. Wag niyong pansinin. Ganun ang nagagawa nila. Lugbook na naman yung mga sasabi, hindi ka makakagraduate. Ang OA naman kasi nila, hindi ko naman kasi hawak ang school ko para sabihin na naghihintay lang din ako sa update. Grabe magdesisyon ng mga tao, diba? Ganyan eh. Pwede punta kami lahat sa graduation mo. Sige lang. Pero ang alam ko sa Manila gaganapin ng graduation kasi hindi ako sure pero alam ko isasabay sa branch dito kasi may branch sa Mandaluyong yung school ko. Invited kami lahat sa graduation mo. No gift, no entry policy tayo. Shout out po sa mami ni Doc Zane. Maraming salamat at nagpalaki kayo ng napaka mabuting anak. Meet and greet. Gusto nyo na meet and greet ba? Wait, lang ako, magpapasurvey lang ako ha. Magsasurvey muna ako para alam ko kung may pupunta or Magsasurvey muna ako kung may pupunta talaga sa meet and greet. Para pag wala, pamigay ko na lang yung ticket for free. Pag hindi kayo pumunta, sige, pamimigay ko yung ticket, sasabihin ko sold out. O hindi, joke yun Bigyan kita isang box na lansones. Meron ka ba lansones? Na lang, saresa. Kung meron ka saresa. Or kamyas. Gagawa ko ng kamyas bagoong. May mga lugar na magandang puntahan dito sa Pilipinas. Domestic. Kasi, sa Pilipinas kasi mas nabibigyan pansin yung Cebu, Bohol, Palawan, yan, yung mga ganun, Siargao. Pero may mga ibang lugar na hindi masyadong kilala pero may mga gems talaga at kakaiba, diba? Diba? Yung iba naman, yun? Like, sa mga taga Mindanao, lagi sinasabi, pag sa Mindanao, puro gera, ganun, di ba? Parang sinisira yung pangalan ng lugar, di ba? Kaya kailangan talaga mas nabibigyan ng pansin kasi lahat talaga ng lugar is may mga gems yan. Maganda ba sa Mindanao? Gusto kong, anong mga gems sa Mindanao? Ano yung marerecommend yung lugar? Mga waterfalls. Kasi alam niyo, ito yung pag-aralan ko or na-realize ko bilang tourism student. Ang dami-daming Pilipino gustong mangibang bansa.
Pero ang daming foreigner na gustong-gustong bumisita sa Pilipinas dahil sa mga islands. Yung parang ganun. And yung mga ibang Pilipino, mas gugustuhin nila sa ibang bansa without seeing yung mga gems sa Pilipinas. Kaya gusto ko makompleto yung attraction dito sa Pilipinas. Domestic. Bicol, check. Comment nyo kung saan lugar kayo. Tingnan ko saan pinakamarami. Pampanga. Hindi pa ako nakapunta sa Pampanga. Anong maganda sa Pampanga? Uy, ang dami talaga Davao. Bataan, Iloilo, Laguna. Wow! Ang lalayo nyo Bantayan Island. Doon ba yung Camp Sawi? Kasi sa search namin dati yan sa Bantayan Island yung nakalagay. Naman mag-travel pag parang invited ka lang, ganun. Ayaw mo dito sa Italy. Gusto kong mag-ibang bansa din talaga. Ang dami kong gustong puntahan kasi traveling talaga ang buhay ang gusto kong gawin. Pinag-usapan nga namin ni Rudolph kasi si Rudolph mahilig siya mag-travel na. Pinag-usapan namin. Yung mantra namin sa buhay is travel more. Money will come back. Time won't. Tapos bigla namin naisip. Paano pag di bumalik yung pera? Di naging pulubi tayo niyan. Parang ganun. Diba? Hirap din Dapat talaga, maganda talaga, stable ka. May nakita akong post na dalawang matanda nagta-travel. Ang problema, tulog sila kasi matanda na, pagod na. Parang ganun. Parang, ayoko naman ng ganun. Baka pag nag-travel ako, hina na katawan ko, di ko na kayang maglakad-lakad, ganun. Alam mo yun, yung konting lakad lang, hihingalin ka na. Pinakaayaw ko lang sa pagta-travel ko is napaka-small ng bladder ko. To the point na lagi talaga ako nagsi-CR. Minsan nahihiya ako, CR, pa-stop naman po sa gasoline, CR. Laging ganun. Kaya ayaw ko nagta-travel ng mahaba. Kailangan may dala talaga akong orinola. Mag-pampers ka. Ayaw ko may yung pakiramdam na yun. Nakakainis yun. Minsan naiingit ako sa mga kasama ko na bakit sa buong biyahe hindi pa yata umihit ng mga tuwain. Parang ganun. Wag uminom ng water. Tinry ko na yan. Hindi talaga ako uminom ng water sa buong travel. Pero nakailang wiwi pa rin talaga ako. Parang bawat gasoline station kailangan tumigil. Nakakainis, totoo. Naiingit ako kay Rio noon kasi nung bata siya, pag nawiwiwi siya, bote lang ang katapat. Diba? Nasa car kami, nag-drive, nawiwiwi siya, bote lang. Naiingit ako. Oh. Kabote-bote lang siya. Sige, lagi din naiisip niya. Hindi. Sa kanya ako naiingit kasi hindi siya nawiwiwi talaga minsan. Lalo na pag long drive. Like, halimbawa, magla-long drive. Ako, naka-3 gasoline station na na-stop para magwiwi. Siya hindi pa rin talaga. Ang hirap maging babae, ti. Hindi ka pwede kung saan-saan umihi. Kung ka man kung saan-saan, nakaupo ka. Kita puwet mo. Lalo na sa sa mga dati noon sa hiking, nung nag-hiking kami. Wala talaga CR sa ganun kasi bulubundukin yun. Wiwing-wiwi na ako na nagtingin-tingin pa ako ng madamo-damo, ganun. Kainis kasi.
Tapos pag umupo ka na, nakaganon ka, umupo ka, nagwiwi, no? Tapos syempre, di mo alam, baka biglang may lumabas na tao sa harapan mo, baka biglang may makikita sa'yo, kita yung puwet mo, kita yung pagkagano ng puwet mo. Pinakaayaw ko sa pagiging babae is magme-mens ka na nga lang, ang sakit pa ng puson, yung ganon. Ayaw ko talaga yung pakiramdam ng sakit ng puson na yun. Pinakaayaw ko is yung ang sakit ng balakang mo, yung ganon, sakit ng likod. Tapos hindi ka mapakali. Yun yung nararanasan ko na nung nag-Post Malone kami. Grabe, sobrang sakit talaga. Sobrang sakit ng pakiramdam ko doon kasi that day mismo doon ako nagkaroon. Tapos buti na lang may baon na akong ano nun. Tapos yung parang siksikan na nga, nakatayo buong araw. Tapos may ganun ka, ang sakit sa likod, di ka makaupo, ang daming tao, nakakairita. Thank you, Dark Angel. Tapos, yung pinakaayaw kong pakiramdam doon, eto, nandun na lahat, magsa-start na. Doon na ako nag-calling ng wiwi na ako. Hindi na ako makakaalis sa pwesto ko kasi once na umalis na ako, wala na, hindi na ako makakabalik. Grabe ang pagtitiis ko doon. Parang gusto ko na lang talagang humiga doon gusto ko na lang tumalon sa stage. Kasi may harang doon kasi kami sa may bakal, nakuha namin yung pwesto sa talagang may bakal. Tapos, gusto ko talagang tumalon doon para mag-CR kasi wala na ako nagawa. Tinapos ko na lang yung concert. Pero grabe talaga yung dinaranas ko noon. Ramdam na ramdam ko na ang lakas ng dugo ko. Nakakainis! Pwede bang, hindi ba pwedeng lalaki na lang yung nagkaka-period? Kasi tayo naman din yung mga anak eh. Diba? Pwede sa kanila na lang. Kasi binigay na sa amin yung panganganak eh. Dati masakit yung period ko. Mefenamic acid talaga yung iniinom ko. Thank you, Dark Angel. Kaso, tinigil ko yun. Tinigil ko siya. Kasi, alam mo yun, parang nakakasama sa bato. Lahat ng pain reliever nakakasama sa bato. Yun ang lagi sinasabi ng doktor. Kaya tumigil kayo pag iinom. Or pwede bang lalaki na lang din ang mabuntis? Thank you po. Tuli. Oo, kaya kong tiisin yung tuli. Kaya kong tiisin naman yun kasi siyempre bata ka naman gagawin yun. Paglaki mo wala ka nang gagawin eh. Kaya siguro ang panghi ng wiwi ng mga lalaki dahil di sila nag-mens. No? Literal eh. Iba ang amoy eh. Iba ang sakit sa ilong. Halimbawa, daanan mo lang siya ganun. Alam mo na, CR ng lalaki yan, ganun. Thank you, Nat. 5 minutes. May live selling work tonight. Bukas ng gabi. Mag-upload ako ng time. Kasi, bukas Sunday. Maraming viewers sana ng gabi. Yun. Diba nasa fan roof kami kagabi? May mga laro-laruan doon. Maglalaro-laro ka. Grabe ang pawis namin doon. Para kaming mga madudusing na bata doon kasi ang pawis-pawis namin. Lalo na ako, May venue na. Yes. Bakit? Pupunta ba kayo? No gift, no entry doon. Napapangiti sila. Ay, naaalala. Grabe kayo, Pwede bang sisiw na lang ang regalo? Ano yung puro na lang sisiw ang regalo nyo? Di nakapagpatayo ng bibihan si Rio doon. Ang ingi pa naman ng mga itik.
Maay kanina sa 247 may nabasa ako, laos ka na daw. I just laughed with my 2K viewers. Sorry, mayabang. I just laughed with my 2K viewers. Sorry. Ayoko. Hindi bagay sa akin ng mayabang. It's not my thing eh. Sorry. Ayoko mayabang. Hindi ako mayabang. This is not me. Jane, hindi ka mayabang. Yes, hindi po talaga. Mag-sorry ka. Sorry, Lord. I will never do it again. Thank you so much guys. Maraming salamat sa pananood nyo. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Ayun, ang naging lesson natin is huwag matakot umamin sa pagkakamali and always be true to yourself. At tandaan nyo, if you did something wrong, malaki ang balik na karma sa'yo. Yun ang lesson natin for today. Tandaan nyo lagi yan. At ayun, huwag maging mayabang. Okay? Stay humble. Less trouble. Bol. Thank you so much guys. Bye-bye. La, hindi ko po ma-end.